Danica's POV. Pumasok ako sa loob ng bahay ng walang lingon-lingon. Aba, hiyang-hiya ako sa nangyari sa akin, no? Ikaw ay madapa sa harap ng amo mo, tapos mukha pang unang mag-landing. Alam ko namang medyo tatanga-tanga ako. Pero hindi ko alam na ganun pala talaga ako katanga. Now, I've talked to Sir Joaquin. Next ko namang kakausapin ang tatay niya. OMG ha? Medyo demon pa naman yun. Baka kung ano-ano na naman ang sasabihin sa akin. Wish me luck na lang talaga sa akin. Goodness, ang laki pa naman ng bahay na to. Saan ko naman nahanapin yun? Ay, yung mama ni Sir Joaquin. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Pumunta akong kusina, bedrooms at kung saan-saan pa. Pero natagpuan ko lang pala silang dalawa sa harap ng bahay. May maliit na lamesa and I found Sir Joaquin's father smoking. May ashtray na nakalagay sa lamesa. Habang nakatingin sa kawalan ng kanyang nanay, I believe they had a heartwarming talk a while ago. Excuse me ma'am, sir? Lumunok ako dahil sabay silang lumingon sa akin. My chest hammered. What are you doing here? Sir Joaquin's father spotted coldly. Kabang-kaba ko ba't I must do it. Can I talk to you for a second po? I hopefully ask him. Para naintindihan naman ng mommy ni Joaquin na pinapahiwatig ko kaya tumayo siya and excuse herself. I need to go to the bathroom. Excuse me. Sad niya. Tiningnan siya ng ama ni Joaquin ng buong pagmamahal na para bang siyang pinakamahalagang bagay na nangyari sa kanya. Sana may tumingin din sa akin ng ganyan. Nang makaalis na si ma'am ay saka naman ako hinarap ng tatay ni Sir Joaquin. Malamig ang tingin niya sa akin. What do you want from me, lady? Kung gusto mong humingi ako ng tawad sa'yo sa sinabi ko kanina, you're wrong, sabi niya. Wala po, sir. Gusto ko lang po mag-usap tayo. Panimula ko. Bakit mo naisip na kakausapin kita? Sagot niya. Para sa anak mo to, sir. Ang iyong relasyon sa iyong anak ay nasa aking mga kamay. Kumulit ang noo niya. Huwag mong lokohin ang sarili mo, babae. Hindi mo kami mapag-aayos. Binigyan niya ako ng malakas na pahayag pero hindi ako magpapatalo. Sir, I know you love your son. Behind that cold face of yours, mahina akong saad. Sir, hindi po sana nangihimasok ako sa relasyon niyo, pero parang ganun na nga. Gusto ko lang po magkaayos kayo ni Sir Joaquin. To tell you frankly, your wife asked for help. Hindi ko sana siya tutulungan pero nang makita ko mukha ni Sir Joaquin, alam ko may kailangan akong gawin. Mahal ka niya, sir. Mahal na mahal ka ng anak mo, pero natatakot siyang aminin. Matagal na niyang tinatagong totoong pagkatao niya. Gusto kong magkaayos kayo kasi naawa na po ako sa asawa niyo. Tumigil muna ako at lumunok. He's waiting for me to speak. Nagpapasalamat ako nakuha kong atensyon niya at nakikinig siya sa akin. She's hurt kapag nakikita niya kayong nag-aaway. Alam kong ilang beses na niya kayong pinagbati but she ended up failed kasi you and your son are egocentric. You guys care too much about yourself without minding those people who love you. You, your son, he's thinking a way para mag-ayos kayong dalawa right now. At saka ikaw din. Excuse me po. Mahaba kong salaysay and excuse myself. That's my last blow. Kung hindi siya magkakabati, di hindi. Kapagod kayong pagbatiin ng mga taong ayaw naman magbati. Kahit pinakiusapan ako ni Sir Joaquin na magpanggap na girlfriend niya, kailangan ko pa rin gawin ng mga gawaing bahay. Pero hindi ako nagpapakita sa parents niya na nagwawalis ako. I cook and do the dishes. Oh God, this day is really tiring for me. Ang daming nangyari. I deserve a nap naman siguro no, bago ako mabaliw dito. Pero gusto ko rin namang suminghap na malamig na hangin. I decided na bumalik na lang sa garden. Hinanap ko si Sir Joaquin doon pero hindi ko siya nakita. I think he's mending their relationship. I wish. Oh God, ang sarap sa pakiramdam. Sabi ko habang nakashade ako at nakaupo sa damuhan. Hindi naman ako maarte. I can take a rest here. Kaya ang ginawa ko ay humiga ako. Hindi ko alam pero ilang minuto pa lang ay nakaidlip ako. Nagising lang ako sa isang bariton ng boses. Who is this beautiful lady lying here, Joaquin? Bigla ko nagmulat ng mata na marinig kong malaking boses na nagsalita. Dumadagong-dung to. Wah, kapre! Bigla akong sigaw at tumayo. Nagulat ako kasi ang tangkad-tangkad at ang laki pa ng boses and to think that I don't even know him. What kapre? Tinawag mong kapre ang ganito kagwapong mukha, miss?
Are you insane? Well, he's really handsome. His white skin and his blue eyes are really something. It's like his assets. Ang tangkad niya rin and overall ang gwapo niya. He's like some gorgeous blue-eyed American held from American movies. Are you done drooling? What? Gagi baliw, I'm not drooling at you. You're not even handsome. Lol, said from a girl who coughed drooling. I'm pissed. I said I am not drooling po. Goodness, ano ba lalaking to? Hindi nakakaintindi. Aalis na sana ako na makita ko sa Sir Joaquin. He is approaching us like some Greek gods. I mean, ang gwapo niyang tingnan. Who's the girl, bro? Parang naglalaway sa akin kanina. Sabi ng asungot na ito sa amo ko. To be honest, kanina pa ako naiinis sa kanya. Oh, that's my, girlfriend, he said curtly. What? Pati ba naman sa taong to magpapanggap pa rin kami? What is wrong with him? He cut me off. She's Danica. Lumingo siya sa akin. And Danica, this is Zeus, my cousin. Sad niya. Lumingon ako sa kanya na was about to extend my arm pero nagsalita siya. Interesting. Ni minsan wala kang pinakilala sa aming girlfriend noon but looking at you now and look you have on your eyes. Aha! Anyway, you look beautiful, Danik. He extended his arm at kinuha ko naman ang kamay niya for shake hands. He's been eyeing me which I found strange. Napabitaw kami nang biglang tumikim si Sir. And yeah, she's mine bro. Kaya maalis mo na yung tingin mo sa kanya. Sino ka? Anong ginawa mo sa pinsan ko? The boy blurted out habang niyuyugyug si Sir Joaquin. What the heck? Nakikita ko naiinis si Sir Joaquin sa ginawa ng pinsan niya. Though I can't help thinking what he said earlier. Anong she's mine? I didn't know pero I felt blushing creeping its way to my cheeks. Like the hell dude? Ano na namang kalandian to, Danica? Para ka talagang baliw kung ano-anong nararamdaman mo. Back of Zeus, you're really a pain in the ass, saad ni Sir Joaquin. Bumalik ang tingin sa akin ni Sir Zeus at kinindatan ako. Nakita yun ni Sir Joaquin kaya tinampal niyang balikat ni Sir Zeus. Come on dude, I'm just being friendly. You don't need to get jealous, huh? Is he gay? Are you gay? Bigla akong saad. Kasi naman para siyang bakla. Nagulat sila sa sinabi ko, lumaki ang mata ni Sir Zeus at tinawakan ang bibig niya. Parang ang OA ng reaksyon niya. Bakla talaga ata to. You're the first woman who called me gay. O tapos po, dinugtungan ko kagad ng po. Ewan ko ba sa taong ito bakit napaka-OA. The heck, I'm not gay, saad niya kaagad. Nakita ko na pangisi si Sir Joaquin pero tinanggal agad na tumingin ako sa kanya. Anong problema ng taong to? Okay, edi hindi ka na bakla. Kibit balikat kong saad. Oh come on woman, I'm not gay. Pilit niya sa akin. Naguguluhan naman ako sa inasta niya. Aba nababaliw na ata to. Oo nga, sinabi ko nga hindi ka bakla. Ano po bang problema niyo? Saad ko ulit. What brought you here? Tanong ni Sir Joaquin. Bigla namang nagseryoso sa Sir Zeus. Gone the flirty and happy Zeus, napalitan to ng seryosong expression. I hear tita and tito are here. He seriously replied. Yeah, maikling sagot ni Sir Joaquin. Wala lang, gusto ko lang magbakasyon. Kapagod sa Amerika. Kahit maraming chika babes doon, mas gusto ko pa rin sa Philippines. Dito muna kami ha, like 1 week lang naman. I don't know what happened pero bigla na lang bumalik sa pagiging weird itong pinsan ni Sir. He's acting like he's the happiest man in the world na naman. I just stared at them. Wait, sino kayo? You brought someone here? Joaquin, I'm kinda brought Misty and Cairo here. If you don't mind, Misty wanted to see you and Cairo's also my friend kaya dinala ko na lang dito. Even though hindi ko alam kung sinong pinag-uusapan nilang nakikinig pa rin ako in Misty's names. Keeps ringing on my ear. Zeus, you're... Nahirapang sad na Sir Joaquin. Pero pumayag na lang din. Well, wala na rin naman siyang magagawa. Nandito na sila. Alangan namang papauwiin pa niya. That's so rude. Halika na kayo. Pumasok na tayo sa loob. Danica, come with us. Sir Joaquin said habang pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa na nagpakunot naman sa noo ko. Okay Sir Joaquin, muntik naman ako mabuko. Ano ba naman bibig to? Nagsimula na silang maglakad at sumunod ako until napunta kami sa living room. OMG Joaquin, I miss you so much baby. Isang babaeng may blonde na buhok ang nagkukumahog sa tuwa. Tumatakbong yumakap siya kay Sir Joaquin habang ang katabi niyang blonde hair din ay nakaupo lang at tumango kay Sir Joaquin na tinanguan din naman ng isa. I miss you too Misty. Maikling saad ni Sir.
You know baby, I miss you so much talaga. I've been in New York for 5 months at hindi kita nakita. That makes me wanna yakap you. Napakunot ang noo ko sa kanyang pananalita. Rich kid spotted. Halos pigain na ni Misty si Sir Joaquin kung makayakap siya dito. Pag-aari mo girl, gusto ko sana sabihin pero wala naman akong karapatan. I'm thirsty. The weather's really hot in the Philippines, no? It's really mainit outside. Maarto niyang sad. Hanggang sa bumaling ang tingin niya sa akin. Hey maid, can you grab me a fresh soda? Hurry, I'm really thirsty. Aalis na sana ako na magsalita sa Sir Joaquin. Might as well ako na lang kukuha sa'yo. And by the way, she's not a maid. Ha? Who's she then? Naguguluhan niyang tanong. Magsasalita na sana ako when Zeus interrupted. Nilagay niyang kamay niya sa balikat ko at nakita kong nakasunod ang mata doon ni Sir Joaquin. If looks can harm, baka nasa sahig ng kamay ni Sir Zeus at wasak na wasak to. Sa klase ba naman ang tingin na ipinukol ni Sir Joaquin? This is Joaquin's girlfriend. Biglang saad ni Sir Zeus. Nakita ko nagulat si Misty, alam kong hindi niya nagustuhan ang narinig niya na makikita naman sa mga mata niya. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa, parang nanunuya. Hindi ako uminig at tinayaan ko lang siya. Danica, that is Misty and that boy over there is Cairo. Guys, this is Danica as what my cousin called her earlier. She's Joaquin's girlfriend. Bumali siya sa akin. They are my friends. Don't worry, nakakaintindi naman sila ng Tagalog. Misty is half American, same with Cairo. Mahaba niyang pakilala sa amin, umiti ako kay Cairo. Hi Danica, nice to meet you. Nahiyang bati ni Cairo. Baka nahihiya pa lang siya. Hello, nice to meet you too, I replied. Babatiin ko rin sana si Misty daw alam kong ayaw niya sa akin dahil makikita naman sa mukha niyang pagkadisgusto sa presensya ko. Whatever. Maarte niyang saad, sabay baling kay Sir Joaquin. Hey, samahan na lang kita to get me fresh soda or anything that can satisfy my thirst. Or pwede namang ikaw na lang. Malandi niyang saad sabay kapit sa braso ni Sir. Hindi ko alam kung bakit ako naiinis sa inasta niya. Siguro dahil nakakainis lang ang ugali niya. Oo, baka nga dahil dun. Zeus, I said kunin mong kamay mo sa balikat niya. Kukunin mo, babaliin ko yan. Matigas niyang saad habang nakatingin sa kamay ni Sir Zeus. Nananatiling nasa balikat ko. Okay dude. Masyado ka namang high blood, eto na. Tinanggal niya kaagad ang kamay niya sa balikat ko nang makita niyang seryoso sa Sir Joaquin. I don't get Sir Zeus. Kanina pa siya nang iinis kay Sir Joaquin. Whatever Zeus, do it again or else I'll kill you. Baka sa mukha ni Sir Joaquin nakaseryosohan. Sa tingin ko ganito lang siya dahil empleyado niya ako. Pinoprotektahan niya lang ako gaya ng dapat na gawin ng normal na employer. Kaya hindi ko dapat bigyan ng kahulugan to, di ba? And Misty, go get it yourself. May paa ka naman. I'm out of here. Hindi ko alam kung bakit biglang nagsungit itong amo ko. Hindi naman ito siya ganito. Nagulat ata si Misty sa biglang pagbabago na ugali ni Sir. Lumingon siya sa akin at bigla akong inirapan. Aba, problema ng babaeng to sa akin. Naano ko ba to? Alam mo, this is all your fault Napataas kilay ako. Bakit ako sinisisi niya? Aba, kapag ito talagang babaeng to sobra na kamalditahan sa akin, hintayin niya lang talaga. Baka masaktan ko na to. Bakit mo ako sinisisi? Hindi ko naman kasalanan na ayaw niya makita ang mukha mo. Malamig kong saad. Nakita ko na pangiti si Cairo sa tabi at napahalakak si Zeus. Excuse me, are you implying that I am ugly? Galit niyang saad. Nakita kong namumulang mukha niya talos ang mga ugat niya sa leeg ay nakikita ko na. Parang gusto ko muna siyang asarin ngayon. Ah, you said it yourself. Kibit balikat kong saad. Dahil sa sinabi ko mas lalo siyang nagalit. Sinusubukan mo talagang pasensya ko, witch? How dare you? How dare you? Hindi ibig sabihin na ikaw ang GF ni Joaquin. May karapatan ka ng bastusin ako. Galit na galit niyang saad sa akin. Dinuro niya ako at halos sa bunutan na. Ana, you started it and hey, I'm not insulting you. I am just describing you. Bye! Marahan kong saad at nagsimulang maglakad paalis. Parang proud sa akin si Zeus habang tila aliw na nakatingin sa amin ni Cairo sa paraang nanunood ng sine. What a witch! You saw what she did, right? Paano naging girlfriend ni Joaquin yan? She's ugly. Pangit din ang ugali. I hate her. Narinig kong inis na inis niyang saad habang paalis ako. Yan ang mga typical na sinasabi ng mga inggitera. I think you had your match, Misty. Narinig kong saad ng isa sa kanila. Cairo maybe? I don't know. I'm really not familiar with their voices.
Naglalakad ako para hanapin si Sir Joaquin. Hindi ko na kasi alam kung anong susunod kong gagawin. Hindi naman nila ako pwedeng makitang maglinis. Siguradong tutuyain ako ni Misty para nakikita kong gustong-gusto niya si Sir Joaquin and having me as his girlfriend didn't make her happy. Natagpuan ko si Sir Joaquin na nakaupot na ninigarilyo sa isang upuan sa garden niya. Parang gustong-gusto ni Sir Joaquin ang lugar na to. Daw ako rin dahil napakaaliwalas ng paligid. Sir, hi. Panimula ko. Lumingon siya sa akin at binaba ang sigarilyo niya. His eyes are cold na para bang walang buhay. Baka may problema ata to. Yes, he replied. Gusto ko lang po sanang magtanong kung pati po ba sa pinsan niyo magpapanggap tayo? I just want to clarify things. Yes, but sir, bakit kailangan niyo pang maglihim sa kanila? They're your family, di ba? Bakit kailangan pa maglihim? You don't need to know. Just do what I want you to do. And don't ever complain. Binayaran kita kaya gawin mong trabaho mo ng maayos. Do you understand? Napapikit akong pinipigilan kong bibig ko na magsalita na kung ano-ano pero hindi ko ata kaya dahil kusa itong bumubuka at sinabing gusto nitong sabihin. Sir, that's unfair. We're living in a democratic country, sir. At isipin mo pong pinilit mo lang ako para sa trabahong yan. Hindi ko naman po yan gusto in the first place. Opinion ko lang po, sir, kasi diba napaka-unfair naman I sounded my voice friendly while saying those words. Aba baka dahil pa doon matatanggal ako. I understand your frustration pero ito lang munang magagawa mo. Hindi lang ako sumagot. Tumayo siya tinapon ng kanyang sigarilyo. At pwede ba quit talking to my cousin? Seryosong saan niya ngunit hindi siya nakatingin sa akin. Oh ay sir, bakit bawal ko na naman pong kausapin? My mouth, my rules sir. Hindi naman ikaw mapapagod kakasalita ako naman. Hindi ko talaga to gets minsan si sir. Aba, daig pa may regla? Ayaw ko lang na magkausap kahit pati na rin ang kaibigan niyang lalaki. Huwag mo rin kausapin para wala tayong magiging problema. This time lumingon na siya sa akin. He intently look at me na para bang sinuri niyang buo kong pagkatao. Nakakatakot naman to minsan si sir, Diyos ko. Naalala ko tuloy ang sinabi niya kanina sa akin. Baka nagsiselos ka lang. Napatakip ako sa bibig ko na masabi ko yun. What the heck, Danica? Balo ka ba? Bakit naman magsiselos ang amo mo? You're delusional. Sus Mariosep, bakit naman ako magsiselos, Danica? Unti-unting tumaas ang kilay niya. Wala sir, joke lang yun. Baliw lang siguro ako sa araw na to. Sige sir, kailangan ko nang umalis. Tumalikod ako sa kanya't naglakad na sana paalis nang tinawag niya ako. Kumabog na mabilis ang puso ko. Ang lakas-lakas ang tibok nito. Para nga alis sa dibdib ko. Diyos ko, ano naman itong pinasok mo, Danica? Come here. Dali-dali akong umarap at pumunta sa kinaroroonan niya. Bakit sir, may utos po ba kayo sa akin? Dali, sige, gagawin ko po kaagad. Dali-dali kong saad, kinakabahan ako dahil sa katangahan kong sinabi. I just want to clarify something. Saan niya't napalunok ako? Diyos ko, ano kaya itong sasabihin niya? Sus Mariosep? Ano po yan sir? Parang nautal pa ako. Why would I get jealous? Don't take your hopes too high, maid. Pinagpapanggap lang kita because I wanna get rid of them. Ginagamit lang kita, binayaran lang kita kaya akaswan. Do your job, right? Huwag kang asyumera. Ang sakit, hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan. Basta parang may nabasag lang na kung ano sa loob ko. Payag ka nun, Danica? Asyumera ka raw? Masakit no? Siyempre tanga ka ba? Masakit talaga. Medyo bad si sir ngayong araw Shit, ang sakit sa heart ng mga pinagsasabi niya. Oh my gosh tagos na tagos. Nang marinig kong sinabi niya, nasasaktan pa rin ako kapag naisip ko yun hanggang ngayon. Ikaw kaya sabihan, Asyumera, masasaktan ka talaga uy. Isang araw nang lumipas bago mangyaring tagpuang, iyon na hanggang ngayon hindi ko pa rin nakakalimutan. Medyo masakit para akong sinaksak ng daan-daang libong karayom sa puso. Charot, ang corny, basta masakit siya. Let me go. Let me talk to that stupid girl. Halos mabingi ako dahil sa malakas sa sigaw ng babaeng to. Hindi ba to tinuruan na magandang asal sa kanila kaya naman sa ibang bahay nagpapakaasal kali? Hey witch, talk to me. Nanatili lang ako nakaupo't binabasang hawak kong magazine. Masarap pala maging donya, pero alam kong kapag wala na ditong panauhin ni Sir Joaquin ay magiging isang katulong na naman ako. Kaya lulubusin ko na habang nandito pa. Ano ba Misty? Stop this, okay? Hindi natin alam kung ano talagang tunay na nangyari. Stop pointing your fingers.
Narinig kong boses ni Zeus na parang pinapatigil si Misty sa kung ano mang gagawin niya. Tumingin ako kung saan sila nandoon. Walang buhay ang mga mata ko, Tawari. Isa lang silang storbo sa paningin ko. Zeus is holding Misty na parang sa tingin ko ay handa nang manakit. Well, Sir Joaquin, said I need to act as his girlfriend, kaya to gagawin ko. Binabayaran niya ako, just like what he said, dapat kong ayusin ang trabaho ko. Hey witch! Nakalayo na si Misty sa mga kamay ni Sir Zeus, so ako talagang kailangan niya. Bored ko siyang tiningnan. What do you want? Itong masamang loob ko'y dapat hindi niya ako inaano, baka mabangasan ko siya sa muka. I coldly look at her. How dare you? Bakit mo sinubukang pagbatiin si Joaquin at si Tito Jamad, ha? You don't know what they've been through. Kaya wag kang bibida-bida. Ako pa ngayon ang bida-bida? The nerve of this girl. Pinakiusapan ako ng mama ni Joaquin na pagbatiin ng dalawa. Talk to me, witch. Wala kang karapatan. Isa ka lang bida-bida. Napahawak ako sa dibdib ko't napasinghap. Ako? Bida-bida? Kung titinan tayong dalawa, parang sarili mo sinasabihan mo. Bakit? Dahil sa ating dalawa, sino nga bang girlfriend ni Joaquin? Hindi ba't ako? Girl, kahit saan ako ilagay, ako talagang bida at sa ating dalawa, ikaw ang bida-bida. Huminto muna ako, tumayo sa naglakad patungo sa kanya. Hindi ko mawari kung anong reaksyon niya. Parang nabigla na galit. Lumapit ako sa kanya, tinawi ko siya. Tumabi ka nga dyan, naalibadbaran ako sa itsura mo. Inikutan ko siya ng mata at nagmarcha paalis. Aba, akala niya siya lang marunong magmaldita? Never, tinuruan ako ng nanay ko na maging mabait sa mga mabait kong. Pero kung gagong kaharap mo, gaguhin mo din. Naglakad ako paalis na makasalubong ko sa Sir Joaquin. Galit na galit ang mukha nito na parang galing sa isang digmaan. Ano ba kasi nangyayari? Hindi ko pa man din makalimutan ang sinabi niya sa akin. Aminado ako, nasaktan ako doon. He's my boss, kaya dapat kong lulukin ang pride ko. Sir, anong nangyari? Kinakabahan kong tanong. Tinitigan niya lang ako saglit at nilagpasan. Nagdasal muna ako at nag-sign off the cross. Lord, kung ano mang impaktong sinabi kay Sir Joaquin, bigyan mo po sana ako ng lakas ng loob para labanan to. Thank you so much, Lord. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mahina kong dasal na nakapikit. Nang dumilat ako, nakita kong galito nakatingin si Sir Joaquin sa akin. Napalunok ako. Hi sir, kumain na po ba kayo? Kamusta po kayo? Okay lang po ba yung utong nyo? Ay ano ba? I mean yung pangangatawan nyo? Mahina akong saad. Akala ko magagalit siya sa akin pero may nakita akong ngiti. Nasumilay sa mukha niya pero pilit niya itong tinatakpan. Ano ba to si sir? Pakunwa-kunwari pa. Alam mo, hindi ko na alam ang gagawin ko sa yung babae ka. Nababaliw na ako. Diyan ka na nga. Kunwari galit niyang saad at nagsimulang paalis papunta sa kwarto niya. Ang daang kanyang tinataha kaya sinundan ko siya. Nang isasarado na sana niyang pinto'y agad kong hinarang ang mga kamay ko kaya ang resulta, naipit ito't napasigaw ako sa sakit. Aray! Ano ba naman yan si sir? Poryaga ba? Sakit-sakit nun. Hindi mo malang tiningnan kung may tao bang nakasunod sa inyo? Halos sumisigaw na ako habang nagsasalita sa kanya. Dali-dali naman niyang tinignan ng mga kamay ko at na makitang okay naman at hindi masyadong malakas ang tama, binitawan na niya ito at tinalikuran ako. Sino ba kasing tangang may sabing iharang mo mga kamay mo sa papasaradong pintuan ha? Tinuro ko sarili ko. Ako? Sad ko. Exactly, pero hindi mo naman maintindihan yun. You and your dumb brain. Aray, grabe naman ito makapagsalita si sir. Dumb ka agad? Hindi ba pwede nagmamadali lang pumasok? Anyway, what brought you here, dumb woman? Ito na naman siya sa dumb. Ano? Ano ba talagang nangyari, sir? Parang dahil sa sinabi ko biglang dumilim ang aura niya. Galit na galit niya akong binalingan ng tingin. Shut up, wala kang karapatang malaman yun, he said through gritted teeth. Halos mapadaing naman ako sa sakit dahil sa lakas ng pagkakahawak niya sa pulsuhan ko. Alam mo, kung sana hindi ka nakialam, kung sana hindi ako nakinig sa'yo, sana hindi kami magkagalit ni mommy ngayon. Tumigil muna siya at galit na iwinakli ang mga kamay ko. Bakit nga ba ako nakinig sa'yo? You're a dumb woman, kaya kabubuhan lang din ang nilalabas sa bibig mo. Pangilang beses mo na ba ako nasaktan sa linggong ito dahil sa binibitawan niyang masasakit na salita? I'm on my way home. Galing ako sa palengke, dala-dalang gagamitin para sa outing. Pupunta kami sa resort at ako nagpresenta na bumili ng mga kakailanganin para sa pagkain. 3 araw lang kami doon at private daw ang resort na yun at walang mga panindang pagkain kaya dapat magdala. Sir Joaquin became distant towards me. Hindi katulad nun na halos araw-araw ko siyang nakakausap. Ngunit iba na ngayon dahil sa pangyayaring yun parang nagibang ihip ng hangin.
Parang bumalik kami sa dating napakasungit niya at halos hindi mo makausap. Di ba ako dapat ang magalit sa kanya kasi siyang nagbitaw ng masasakit na salita? Bakit parang baliktad ata? Naramdaman ko na lang na tumulong mga luha ko. Buti na lang 7:00 na ng gabi at kakaunti na lang ang mga tao. Nasa madilim ako na parte ng kalsada. Pwede naman sana mag-taxi pero wala akong mahanap kaya naglalakad na lang ako papunta sa sakayan ng jeep na nasa unahan lang. Buwisit talaga yung sarwakin na yun. Buti na lang pinkish yung utong niya pero kung hindi, naku, sino bang niloloko ko? Oo, aaminin ko nasaktan ako sa sinabi niya. Tagos na tagos, baon na baon. Miss, wag kang gagalaw. Kung ayaw mo mabutas ang tagiliran mo, ibigay mo ng maayos sa mga alahas at pera mo. Kung ayaw mong dadanak ang dugo dito. Halos umalis na sa dibdib kong puso ko nang maramdaman ko matulis na bagay sa tagiliran ko. Diyos ko, kutsilyo. Pero hindi broken ako. Kaya wala silang karabatang mang-hold up sa akin. Kuya, broken ako. Ang sakit-sakit kuya Kung gusto mo dito sa puso ko, huwag dyan sa tagiliran ko. Ang sakit-sakit na kasi. Ilang beses na ako sinabihan ng masasakit na salita ng taong hindi ko akalain na magugustuhan ko. Kaya sige, itutok mo sa dibdib ko para wala na ako maramdamang sakit. Sigaw ko sa pagmumukha niya. Halos nawala nang naramdaman kong takot nang maalala kong sinabi ni Sir Joaquin sa akin. Nagulat naman ang holdapper sa inasta ko, kaya kinuha kong pagkakataon para itutok sa dibdib kong kutsilyo. Halos lumaki ang kanyang mata dahil sa pinagagawa ko ngayon. Pero wala na akong pakialam. Broken ako. Sa kailang beses na akong na-hold up. Pagod na ako. Iha, ibigay mo lahat ng pera mo't mga alahas kung ayaw mong mabutas ang dibdib mo. Nautal niyang saad. Napatingin naman ako ng masama sa kanya dahil sa sinabi niya. Kuya, nagpapatawa ka ba? Binigay ko na sa kanyang lahat. Pag-unawa ko, halos binigay ko na wala na natira sa akin. Nung sinabi ng nanay niya na pagbatiin sila ng ama niya, ginawa ko kahit magmukha pa akong tanga. Halos mawalan dignidad ko. Umiyak ko saad habang unti-unti binitawan ng mga dala ko. Lumingon ako sa kanya at pinalon dibdib niya. Miss, huwag kang magpanggap na hindi ka takot sa akin. Ganito na lang, akin na lang ang cellphone mo. Nanginginig niyang tinutok ulit sa akin ang kutsilyong hawak niya. Magpapanggap? Oo, magpanggap akong girlfriend niya kasi gusto ko na siya, okay? Nagpanggap ako. Oo, magpapanggap ako. Masaya ka na? Masaya na kayo? Sigaw ko. Ang sakit-sakit kasit bakit kailangan masaktan pa ako ng ganito? Tulirong nagbaba ng kutsilyong ng hold up sa akin pero binalik niya ulit sa leeg ko. Diniin niya ito kaya may mga dugong lumabas. Humikbi ako. Ano, gusto mo bang mamatay ha? Gusto mong nasasaktan ka kaya sige pagbibigyan kita. Naramdaman ko may ilang butil ng dugo galing sa leeg kong nagsimulan tumulo papunta sa suot kong t-shirt. Hinayaan ko lang ito. Parang wala akong naramdaman kung anong sakit. Nasasaktan? Nagpapatawa ka ba kuya? Nasasaktan na nga ako. Ang sakit-sakit na. Akala mo madali lang sa akin na magpanggap na okay lang? Hindi, hirap na ako. Ang sakit-sakit na. Kaya bakit mo sa leg ko tinutok yan? Tinanggal kong kutsilyo, tinutok ulit sa bandang puso ko. Parang natakot ang lalaki. Naging mabilis ang pagbabataas ng paghinga niya. Baliw ka ba? Paano kung tumusok yan? Di namatay ka? Tanga ka bang babae ka? Nagalit siya sa ginawa ko. Sinagawan niya ako pero wala pa rin akong pakialam. Gusto ko lang ilabas tong sakit na nararamdaman ko. Oo, ako nagtanga kasi nagpapakatanga ako sa taong hindi naman ako kayang magugustuhan kahit kailan. Nagpapakatanga ako sa taong mataas at hindi ko kayang pantayan. Masaya ka na ba? Masaya ka bang tangang-tanga ko mangarap sa dapat ay tinitingnan lang? Humagulhol ako, nasasaktan ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala. Gusto kong umiyak, gusto kong sabihin sa kanya na sobrang nasaktan ako sa sinabi niya sa akin. Alam mo Iha, ganyan talagang buhay. Lahat tayo nasasaktan. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kakayanin mo yan. Huwag ka lang susuko ha. Tumango ako sa kanya sinabi dahil may punto naman siya. Lahat tayo may problema, lahat tayo nasasaktan pero dahil sa iba't ibang bagay, kaya dapat tayo maging matatag sa buhay. Dapat hindi tayo susuko dahil kung susuko tayo, tayo lang din ang talo. Sa gitna ng mga pag-iyak ko naramdaman kong tinutok ulit niya sa leg kong kutsilyo. Iha, hindi ko nakakalimutan. Hold up to kaya ibigay mo na lahat ng pera at alahas mo kung ayaw mo mamatay. Mahina't madiin niyang saad. Nawala ng kanyang panginginig at utal dahil siguro nahimasmasan na siya. Pwes kung siya nahimasmasan na, ako hindi pa. Lagi mo na lang sinasabing mamamatay, mamamatay.
Ang sabi ko sa'yo, saksakin mo na lang ako sa puso. Para mamatay na ako. Bobo ka ba? Broken nga ako, diba? Kung gusto mong patayin ako, edi patayin mo. Dahil mula sa araw na to, wala na akong pakialam. Sigaw ko sa kanya. Mabilis niyang binaba ang hawak niyang kutsilyo. Alam mo, baliw kang babae ka. Diyan ka na nga. Baliw ka. Baliw. Bigla siyang tumakbo. Napatigil ako sa pag-iyak at iniisip kung bakit niya ginawa yun. Saka lang nagsingkin sa utak ko na totoong hold up pala yun at wala ako sa TV. Humawak ako sa leg ko, tiningnan ang dugong umagos mula kanina. Nanlaki ang mga mata ko. Dugo! Tulong! Na-hold up ako! Nandidilim ng paningin ko nang makitang dugo hanggang sa naramdaman ko na lang na may sumalo sa akin bago ako nawalan ng malay. Ano kayang gagawin ni Danica ngayong tila nahuhulog na siya sa kanyang boss? Sino kayang taong sumalo kay Danica? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.